Tigbas oh. Tigbas oh. Tigbas ka na. Wasdak mga master, magandang gabi. Ngayong gabi nakapaghuna-huna ako nga mangnulo kami og mga isda dito sa sapa. Ito yung gamit kong pana at ito din si Gabriel dito. Sobrang lipay ng dagway kasi makakauban siya sa akin ngayon. Sobrang napakaandam na ng kanya mga kagamitan dito at ako rin. At sa mga puntong ito ay bumabaktas na kami sa mga ngit-ngit nga kagabion. Sana naman hindi kami salubungin ng tikbalang sa gabing ito. At yung lagayan namin ng huli, agad-agad nang nakahuli ng mga chinilas. Good size na chinilas. At pagkadating namin sa sisimula namin nga spot ay may nang-andam na pala dito ng mga manalumay o karpa. Lumilipay din ang kanilang mga dagway. Kaya sabi ko sa kanila, o sige, kaya ari namin ni Master Gabriel, kaya ari rami sa sapa. Sabi rin nila, okay go po, bye-bye. Kaya sa mga puntong ito ay nagpadayo na kami ni Master Gabriel. Nagtamak-tamak na kami dito sa kasagutan. Naghinay kami baka makatamak kami dito ng mga baksan nga nagbuyon. Baka hadlok, baka biglang lilikusan kami at tutok dawin. Kaya sa mga oras ito, ipangbingat ko na dito yung aking mga guma sa aking pana. Niligyan ko lang ng 3 guma para malakas-lakasin ng kunti. Para kung may magsaboy-saboy dito, magsamok-samok ng wakwak, pwede po na ko pikhan. Pagkababa namin, saktong-sakto ay bumulaga talaga agad yung kasiling bugoy. Nagbayad talaga siya dito sa kilid at naaawa ako. Hindi ko lang ito pipikhan ng pana, sisikupin ko lang ito. Kaya agad-agad ko siyang sinisikop dito. Ugay-ugayin ko sana para gaganahan siya magpadakip, pero nawala man, hisutoy magdagat. Sabi ni Master Gabriel, sus kadanghag po mo ay kasayang adto. Sabi ko naman, sorry nagudong, bawi ako sunod. Kaya sa mga puntong ito ay nagseryoso na talaga ako, nagkonsentrate na yung aking dagway. At nagtanong ako kay Master Gabriel kung may huli na siya. Sabi niya may nahuli na daw siya malaki, parang mga chinilas kalakihin. At pagkadating namin dito ay hindi kami makalahos sa unahan kasi may puno ng kahoy nga nagbabag. Kaya kumakatkat na lang kami dito sa tawid. Umaagi kami dito sa kalibunan ng kasagingan. Ang limbaro talaga yung balhibo ko dito pagkaagi dito, baka may aswang nga nagpahipira sa mga kilid-kilid. At sa kasamang palad, pagkarating namin sa sapa ay hindi maklaro yung tubig. Sobrang napakalabo, napakalubog talaga ng tubig. Hindi kami makaklaro ng isda. Siguro ay may mga krokodil na nagtatsa siguro sa ibabaw. Yun yung dahilan ang tubig dito sa ubos ay naging malabo. Hindi na makaklaro yung isda. Nagikulis maot na noon yung mga dagway namin ni Master Gabriel kasi paano na kami makakahuli nito na sobrang labo man yung tubig talaga. Kaya nagapakilid-kilid na lamang ako nang hihinaot at namamasin na makakahuli talaga ng isda na may makikita akong isda dito. Pero parang limatok naman siguro yung makita dito. Dito ba naman may isda na sana, pero pagtanaw ko isdang robot man din ang patugtugra. Tinitiunan ko sa aking pana, nahadlok, dumaraga. Kaya naghinuktok na ako sa mga puntong ito kasi nagmamahay ako nga nung no man may nga lubog man kayang sapa. At sinisiguro ko talagang tikang-tikang yung mga tail ko dito, baka matatakbuyan na naman ako ng alimato. Kaya paglingon ko kay Master Gabriel ay agad-agad ako nagtanong kung may huli na ba siya. Sabi ni sa akin ay wapagyapon niya oy. Kaya sabi ko sa kanya, atanadong sa kanadong kay uli ta kay wayayo ni tatakbuyan lang tayo ng limatok dito. Wala tayong mahuling isda. Kaya pagkaakyat ko dito ay tinatanaw ko talagang mayo yung aking bagtak kung mayroong maglimatok. Pero abaya mo kaya tana largo na tagbaklay. At dito ba na banda nakakita ko dito ng hipon na isa pagkabuok. Ang angwan pikan, luoy kayo gamay pa man. At pagkalingon ko dito ay may isang mahimbing na tilapia na good size na kaya hindi ko talaga pinapasaylo kasi nanggigigil ako. Agad-agad ko ditong pinipikhan. Dahan-dahan bigla nang lumilipay yung aking dagway kasi akala ko talaga masisiro na talaga kaming dalawa ngayon. Agad-agad namang umaaptik si Master Gabriel. Sabi ni Master Gabriel, ako nang bahalang magtangtang niya, tatanggalin ko na yan. Agad-agad niyang hinuhuso at sinusulod sa aming sibot. At sa wakas may kasama na talagang totoong isda ang aming huling 4 na chinilas. Kaya sa mga puntong ito ay lumalatay-latay na kami dito sa mga napakagabaganggo. At pagnanaw ko dito ay mga kuhol na yung aking nakita, hindi naman mga isda. At dito may nakita ko dito medyo malaki-laki gamay na hipon. Kaya napagdesisyon na ni Master Gabriel na kanyang sisukupin pero hindi niya nasisikop kasi umaaptik man lumulukso. At pagkalingon ko dito ay grabe po kagaliit nga tilapia, kumukulisok pa ito kapag ito'y dadakupin. At pagkalingon ko kay Master Gabriel ang kadakma sa dito ng hipon pero grabe po kagamay. At sa mga oras na ito ay naabutan na kami ng hating gabi. Kaya nakapagdesisyon na kami na magsipag-uwian na kasi nang lalamig na yung simoy ng hangin. At yung mga wakwak at kikik ay nagsisimula na rin silang sa pagtingog-tingog. Kaya nagdali-dali na talaga kami at ito lang yung huli namin. Grabe napakaluoy ng huli namin. 3 lang talaga. Sobrang nakakaawa. Isang tilapia, hipon at isdang robot lang yung nahuli namin. Halos sa kalahati naming gabi na pang iiwag. Kaya sabi ko kay Master Gabriel, tanagab, manghuli na tagab. Kaya panuhot rimaani na to aning kalakihan eh.